Ito yung motor nating Honda Click 160 at matutuloy na natin yung balak nating ipagawa sa kanya. Yung mga conversion na nakikita natin sa iba, ipapagawa natin sa motor nating si Balot. Tingnan natin yung kalalabasan kung gaano kalaki yung pagbabago nito. Pagkatapos na naging biyahe natin sa Zambales at Pangasinan, gamit yung NMAX nating si Dagul, malapit na rin tayong matapos dito sa project nating si Balot. Marami tayong gustong ipagawa sa kanya na iisang tao lang ang pwedeng gumawa. Kaya ngayon dadali natin siya at first time natin magpapa-convert ng mga pyesa na isasalpak sa motor. Isa-isahin natin yung mga plano. Ibabalik natin yung front suspension, magpapalit ng caliper at magbibig disc dito sa harapan. Dito naman sa likod lalagyan natin ng disc brake. Nakaabang na lang to. At ang kasabay nun, gagawin natin siyang dual suspension para mas maganda yung laro at kahit isapak natin sa lubak, pwede. Yung engine support or yung engine hanger, plus 2 ang gagawin natin para mas kumanda yung tindig. Brake system, magpapalit din tayo. Gaya ng Brake Master. Kaya nga sobrang na-excite tayo sa gagawin sa motor nating si Balot. At malaking bagay itong si Itlog na nakakatulong sa atin dahil napapadali yung mga bagay na gusto nating gawin. Yun nga lang, hirap na hirap tayo dahil sa sobrang taas niya. Ito yung sinasabi ng mga roads natin na kapag nagkakarga tayo ng motor, medyo mahihirapan tayo. Walang no choice kundi tiis pogi yung ginagawa natin. Na isasalpak naman natin. Medyo mahihirapan nga lang talaga tayo. Side stand madalas ang forma para kapag tinali wala talagang masyadong galaw. At ang magiging destinasyon natin ay sa The Modifier. Matagal na natin gusto magpagawa dito. Hindi lang masyadong matuloy-tuloy dahil sa mga piyesang iniipon pa natin para kapag pumunta tayo, wala na tayong iisipin. Isang bagsakan na lang. Mula sa Bulacan, babiyahe tayo ng halos 3 oras. Yun ang tansya natin. Solo gaming tayo ulit at expect natin na madalas ang pag-ulan ngayon kaya medyo mahirap bumiyahe dahil ito yung kalaban ng pagiging isang rider. Pero tinutuloy pa rin natin. Pag natapos ng motor nating si Balot, lahat ng ginagawa natin sa kanya, itutuloy ko yung pinakaplano natin ngayong taon, ang ulitin ng Philippine Loop. Si Nano na babiyahe sa norte, yung Honda Click naman natin ang babiyahe sa Visayas at Mindanao. Hanggang sa inabot na tayo ng gabi nang makarating tayo dito sa May Cabuyao, Laguna. Dito located yung lugar ng The Modifier. Ito nga pala si Boss Angel, ang utak ng lahat sa pagmamodify ng mga motor. Napakatagal niya na sa larangan ng ganito. Kaya marami sa inyo ang nakakakilala kay The Modifier. Ito na yung huli magiging itsura niya. At sobrang nakaka-excite dahil malaki yung pagbabago na mangyayari. Yung format tindig nito, yun yung tipong mapapansin mo sa daan. At ito yung first time na makadayo tayo dito. Bukod sa pagmamodify ng mga parts, mayroon din silang powder coat na sila yung may pinakamababang presyo kung gusto mong baguhin yung kulay ng mugs o lahat ng piyesa ng bakal kung gusto mong magpalit ng kulay. Ikaw na lang mamimili kung anong tipo ang gusto mo. Dito rin natin nakita yung Honda Click na sobrang lapad ng mugs. Nagdugtong lang nila tong mga roads. Ganun kapulido yung pagkakagawa. Kung hindi ako nagkakamali na ilapag na ata to sa show. Masyadong dumidiin. Yung tipong naka-monoshock pero nasa gitna. Pagsilip nga natin sa mga makinang ginagamit, halos talaga kumpleto na sila. Pwede nating masabi na one-stop shop pagdating sa pag-modify ng motor. Meron nga tayong mga motor na naabutan na puro project bike din na makakasama ni Balot habang ginagawa siya. Ito nga pala yung piyesang inipon natin para makompleto na. Kagaya ng sa NMAX natin, TRC ang majority parts ng meron tong si Balot. Mula sa caliper, disc, brake hose, brake master, suspension sa likod, at yung suspension natin sa harapan. Plus pa yung engine support na gawa ng The Modifier. Yan lahat ang magiging bagong piyesa ni Balot. Naaabangan natin. Pagkatapos makipagkwentuhan, umalis na rin kagad tayo at nagpaalam kay Boss Angel. From south to north naman ang magiging biyahe. Ang tansya ko ang oras, alas 10 na ng gabi. At halos 3 oras ulit tayong magiging biyahe. Iba talaga kapag mag-isa ka lang sa loob ng sasakyan. Mas mabilis mong mararamdaman yung pagod dahil nga tayo sa walang kausap at ibang iba kapag nagmumotor. Pagdating ko nga sa Petron Marilao, dito na ako napatigil kahit sobrang lapit na natin. Hindi ko na kasi talaga kinakaya yung pagod at antok. Kaysa pilitin natin bumiyahe pa, baka mapahano pa tayo. Kaya uminto muna ako dito sa mega station. Hindi na kasi umuobra yung mga kape. Power nap ang kailangan. Kaya dito nagpahinga muna ako ng ilang minuto, 15 to 20 minutes. Yan ang madalas na tinutulog natin. At habang nagpapahinga nga tayo, napapaniginipan na natin yung motor. Na unti-unti nang kinakabit at binubuo yung mga piyesang ipinapakabit natin. Ganun na yung nangyayari sa panaginip natin na anytime soon pwede na natin kunin kagad. Na pwede kagad isabak sa biyahe. Ilang mga roads, ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. At itutuloy ko na yung biyahe pa uwi. Nagkaroon tayo ng biyahe dito sa May Laguna. Pero bago tayo umuwi, dumaan muna tayo dito sa may shop ng Modifier. Nasa labas yung motor nilang 125 na Click na sobrang laki na pagbabago. Dumating na rin kasi yung bagong pintura ang kaha. At marami din nakasalang ngayon na nakita natin ginagawa pa nila. Ito yung pinaka-purpose ng dayo natin dito. Ang masilip yung motor nating si Balot. Pagpasok natin, sinilip kagad natin yung resulta. Nagulat ako mga roads. Totoo yung balita. Ang ganda ng kinalabasan. Wala talaga sa plano ko magpa-dual siya. Pero dahil sa sobrang dami natin nakikita at sobrang ganda ng feedback na gawa nila, ito tayo na engganyo. Bukod dun, malaki daw yung magiging pagbabago. Mas ibibigay nito yung comfort, lalo na sa mga biyahe-biyahe natin. Ang sukat nga pala ng dalawang suspension ay 335mm. At nagkaroon din ng modification dun sa may swing arm. Etong CNC ng TRC. Dahil sa dito ilalagay yung bracket ng pagkakabitan ng bagong suspension. Mas lalo din nila itong pinatibay. At kahit naka-ready na yung mugs na to para sa disc brake, kailangan pa rin siyang lagyan ng adapter. Kaya nag-improvise sila para hindi tatama yung caliper. Natupat kapag nilagay. Yung disc nga pala nilalagay sa likod yung pang PCX. Na saktong-sakto dahil 4 holes to. At eto namang ginagawa ay para naman sa caliper. Ito
Ito yung magsisilbing bracket. Hihinangan para magdugtong. Halos parang nilang pag-iisahin. Yun yung nakakabilib dito sa kanilang mga roads. Lahat ng ginagawa nila ay saktong-sakto sa pyesa. Aluminum din yung ginamit nilang material at halos nakikita na natin yung resulta dito sa likod. Ang galing ng pagkakagawa dahil kala mo plug and play na parang walang nangyari. Napakalinis. Sabay kinabit naman yung tupat na caliper. Kung mapapansin natin, hulmang-hulma dun sa may swing arm. Para sa akin mga roads, malaking bago yung pag-upgrade ng brake system dito sa motor natin. Lalo na't mahilig tayong bumiyahe. Pinaka-importante to. Ito na yung halos itsura niya nung matapos. Napakalinis. Parang hindi na nga kailangan i-powder coat. Pagkatapos maikabit lahat, ito na halos yung pinaka-resulta. Ang yabang ng likod ni Balot. Sobrang ganda ng pagbabago. Napakalayo. Talagang mapapansin mo sa isang Honda Click. Lalo na't bihira yung mga ganitong setup. Sa totoo lang, hindi lang to basta-basta accessories. Pwede natin siya makonsider na upgrade para sa mas magandang performance. Dito sinilip naman natin yung pinagawa nating brake system. Nagpalit tayo ng buo na TRC din. Syempre dapat kaliwat kanan. Talagang magbabaklas lahat kasi hindi lang harapan kundi likod ang papalitan. Universal tong ipinakabit natin na pwede sa mga malilit na motor na scooter kaya pasok na pasok. May mga kailangan nga lang tabasin gaya dun sa ginawa sa motor nating NMAX. Kumbaga nagkaroon ng fittings para sumakto sa itsura ng motor at walang magiging sagabal. Isa lang sa magiging downside ko dito mga roads na nakikita ay pwedeng kunin yung takip ng reservoir, yung pinaglalagyan ng brake fluid. Marami kasi tayong nakitang ganyang issue na may kumukuha. Ihingat na lang talaga sa pagpapark. Sunod naman natin yung sa may harapan. Napakalinis ng pagkakagawa nila dito mga roads. Dito rin ako tuwan-tuwa dahil naikabit nila ng maayos yung suspension. Nagpalit din tayo ng big disc dito sa harapan. 4 holes din na pasok na pasok. Kung naalala nyo na binalik natin sa stock yung suspension nito, wala kasing bracket dahil pang click 125 to at 150. Wala pang click 160. Pero dito kay modifier, magagawan to ng paraan. Ito yung improvise na gagawin. Pag dudugtungin dito, iispatan para malinis yung pagkakakabit na nagmukha na siya mismong parte ng pyesa. Kahit bumalik na tayo sa Bicol, mas magiging kampante na tayo at hindi na mahuhulugan ng tapolodo. Ewan ko na lang kung meron pang bumigay. At yung 4-pot na caliper, napakadiin ng itsura. Yung bracket na saktong-sakto at bagay na bagay. Ito yung sinasabi nating napakalinis ng pagkakagawa na walang kasabit-sabit o pumipigil. Kaya ako magpapapalit kayo nito mga roads. Isa sa pinaka-importante yung bracket. Dapat yung sobrang tibay dahil ito yung magdadala sa preno na once na merong bumigay dito, takaw aksidente na yun. Pero dito kay modifier, subok na yung mga gawa nila. Kaya talagang dinadayo kahit galing pa sa mga malalayong lugar o mga kanya-kanyang probinsya. Dito nga tinetesting na si Balot at pwede na ibiyahe. Yun nga lang, di pa natin siya mauuwi kasi meron pang huling gagawin sa kanya. Dito susubukan din i-extend yung engine hanger. Yun yung parang engine support dito sa Click 160 para mas gumanda yung tingdig sa likod. Nai-imagine ko na yung kalalabasan at yun yung aabangan natin. Pero sa ngayon, sobrang satisfied tayo sa kinalabasan ng pagpapagawa natin dito. Napaka-pulido ng pagkakamodify. Sulit yung dayo. Kaya kung gusto nyo magpagawa din mga roads o ipamodify yung motor nyo, walang imposible yan dito kay modifier. Lahat ng bagay dito nagagawa ng paraan na walang labis o walang kulang. At isa sa pinakamagandang mga roads sa service nila ay meron silang lifetime warranty para sa mga piyesa na ginagawa nila. Ganun sila kasigurado. Or pwede rin kayo mag-message sa page nila para sa mga katanungan. Highly suggested pagdating sa mga ganitong klaseng gawa. At sa ngayon, babalikan natin tong si Balot. At sa pagbabalik natin na yun, ayun yung makukuha na natin siya. Yun lang mga roads. Ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. Shoutout sa mga kasama nating sinamahan tayo dito. Ngayong araw, babiyahe na tayo mula Bulacan papuntang Cabuyao, Laguna. Inabot na nga tayo ng gabi. At big shoutout kay Angel. Dito kinakabit na yung bagong engine hanger. Medyo natagalan nga lang dahil sa mahirap siyang ipasok. Mahirap din makahanap ng bushing na ilalagay dito. Kaya sumubok muna ng pwedeng ipalit para matapos na yung project kay Balot. Sa pagkabit nga lang, napakahirap na. Napakabusisi. Pero nagagawa naman ng paraan dito hanggang sa mailagay na ng maayos. 001, ito yung kauna-una ang engine hanger na ginawa nila. Ito naman yung engine support para sa Honda Click 125 at 160 na plug and play na lang. Na pwede na rin kayong umorder. At syempre, itatabi natin tong luma. Baka sakali magkaroon ng mga pagbabago, at least pwede natin ibalik anytime. Sinubukan ko nga i-test drive. Okay naman sa atin mga roads, yung handling. Pero sa vibration, yun kagad ang una natin napansin. Medyo may kalakasan. Kaya pinetesting natin sa kanila. Ito yung tipong hindi mo maidadrive ng malayuan na sobrang ang mga ngalay pagkatapos mong bumiyahe. Ito na nga pala yung itsura niya. Napaka-brusko ng datingan. Humaba yung appearance. Napakaganda talaga ng resulta. Kung titingnan natin, mas ma-appreciate mo siya sa personal kapag nakita mo. Medyo malayo na sa stock look. Marami na nagdagdag. Pero ganun pa man, hindi nawawala yung pagka-Honda Click niya. Talagang maninibago ka lang dahil may mga bago. At pagkatapos ng sinampan na kagad natin kay Itlog, alam nyo ba mga roads, sobrang laking bagay nitong na Itlog. Lalo sa mga ganitong pangyayari na meron tayong mga ipinapagawa mula Bulacan to Cabuyao, Laguna. Talagang may kalayuan. Pero all goods pa rin naman bumiyahe tayo. Kumbaga sulit yung dayo. Pagka uwi natin, una natin pinacheck yung panggilid. Maaari daw kasi sa panggilid yung vibration. Pero all goods naman. Lahat ng kalikot pinagawa natin. Pero walang problema. Kaya doon tayo sa pangalawa, yung engine hanger. Isa sa mga suspetsya natin na maaaring doon nanggagaling talaga. Kaya bumiyahe tayo ulit. Karga si Balot. Babalik ulit tayo sa may Cabuyao kay modifier. Sila lang kasi pwedeng gumalaw nito. Mas kabisado nila. Sa mga bumiyahe sa SLEX, ingat kayo pag
dumiretso kayo. Nangyari sa atin to. Sa may Alabang tayo napunta. Iikot tayo malala. Hanggang sa makabalik ulit tayo. Walang ibang option kung hindi ibalik yung dati nating engine hanger dito sa motor nating si Balot para mawala yung vibration. At ganun kabilis, naibalik nila kagad. Sa ngayon mga roads, sa mga gustong magpa-extend, pag-aaralan muna ni modifier kung ano yung pinakamagandang diskarte. Napansin nila sa mga feedback, medyo ma-vibrate talaga yung engine hanger. Dito mas pagagandahin nila at ibabalik natin si Balot once ma-perfect. Kaya ngayon back to stock muna ulit. Mas okay na tayo dun hanggang sa mauwi ulit natin tong motor natin na pwede na nating ibaba. All goods na rin tayo sa kinalabasan ng motor natin na to. Hindi man natin na kompleto yung pinaka-looks na gusto nating makita, panalo pa rin syempre. Kahit pa paano, naging maganda pa rin yung resulta. Yung mga pinagawa natin, front suspension ng pang click 125 at 150, kinonvert dito, nilagyan ng bracket, nag-big disc at 4-pot na caliper. Iba na rin yung brake hose, dual shock na suspension na 330mm, caliper sa likod na 2-pot, yung nakalagay disc ng PCX, brake master na TRC rin na sila nagkabit, at syempre engine oil na Gulf oil para talaga mawala yung vibration. Yan ang nag-aalaga sa mga motor natin, sa Mio at NMAX. Pati nga mga sasakyan ito gamit natin. Susubukan natin bumiyahe ngayon at i-test drive. Eto motor natin mukhang bago para sa atin dahil sa matagal-tagal natin itong hindi nagagamit. At gagamitin ko rin yung bagong helmet natin na suot. Ito yung Apex na isa pang model ng Axor helmet. Mas sporty yung datingan at mas maliit yung shell kaya hindi ganun kalaki tingnan. Sa mga naghahanap ng ganitong helmet, available to sa mga yellow basket at orange app. Meron ding link na ilalagay sa comment section. All goods pa yung mga wirings at mga ilaw. Gumagana pa. Sinubukan natin hindi lagay yung pinlock na kasama sa Axor helmet. Napakahirap niya gamitin mga roads lalo na kapag umuulan at kapag malamig yung panahon. Mapipilitan kang itaas yung visor. Kaya importante talaga yung pinlock na kasama ng helmet natin. At meron din tayong sisilipin na isa sa mga pinapangarap nating motor na balang araw sana magkaroon talaga tayo. Eto yun mga roads. Hanggang ngayon kasi mga roads hanggang tingin-tingin lang. Silip-silip pang pamotivate para mas lalo natin sipagan. Yun ang ginagawa natin kapag may goal tayo. At sabay-sabay nating abutin yung mga yun. Yun lang mga roads. Ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. At kung certified Hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kayo sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo to, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!